May narinig ako. Ito bang na-expel ka daw? Kasalanan ko talaga. Bakit hindi mo muna sinubukang sabihin yung totoong nangyari? Yun na nga. Walang pwedeng makaalam na totoong nangyari. Ayoko mawala sa school si Lucas. Ayoko iwan niya ako ulit. Ngayon at close na kami. Ako na, aaminin ko na. Aminin na ano? Kasalanan ko talaga yung nangyari kay Jimbo. Bakit hindi mo sinabi yung totoo? Since natakot din ako eh. Mali ka. Dahil duwag kang ipagtanggol yung kaibigan mo. Kailangan mo ngayon gawin, tingnan mo mabuti yung puso mo. Tingnan mo kung ano yung mas patimbang sa'yo. Yung mga kaibigan mo, yung sarili mo. Hindi po siya dapat i-expel. Wala naman po siyang kasalanan eh. Meron ka bang witness na para patunayan lahat yung mga sinasabi mo? Tama ko si Cindy. Walang kasalanan si Lucas. What? Hindi po si Lucas dapat i-expel. Ako po. Ako po may kasalanan. Ako po yung tumula kay Jimbo. Kaya po hanggang ngayon, nasa ospital pa rin po siya. Wala po kasalanan si Lucas. Nonsense. Meron na tayong confession from Lucas. Nagtakpan lang po ni Lucas yung ginawa ko. Kasi po naaawa po siya sa akin. Dahil po mawawala yung scholarship ko. Yun po nangyari. Huwag po kayo makinig dyan. Ginugulo lang po kayo niyan. Basta huwag ka nga magpakiti, Cindy. Papakabayaan ka naman eh. Hindi bagay sa'yo. Huwag po kayo maniwala sa kanya. Ako talaga may kasalanan. Ikaw nagpapakabayani. Ako po may kasalanan. Both of you, shut up! Okay, Miss D, relax, Miss D, kailangan. Basta, Lucas, can we just get one thing straight? Sino ba nagsasabi sa inyo dalawa ng totoo? Ako po. Ay. Nako, walang aamin talaga sa dalawang batang to. Wala. That's not a problem, Madam Principal. Since parehas silang umamin, then that means parehas silang may kasalanan, di ba? I move to expel them both. Parang bihira! Ni hindi mo maalam ang tunay na nangyari, i-expel mo ang dalawang bata? Oy, kayong dalawa, magsabi na kayo ng totoo. You better get this story straight, or I will rule in favor of Miss D. May expel talaga kayong dalawa. Gusto niyo po ng totoo. Sabihin ko po ang totoo. Tinali po kami ni Jimbo. Kasama po yung mga kabarkada niya. Tapos yung pinagtripan po kami. Nung nasasaktan na po kami, sinabi ko po sa kanila na magsusumbong ako. Tapos yun po, nagtakbuhan po yung mga kabrupo ni Jimbo. Tapos yun, pinawalan po kami ni Daniel. Nagalit po si Jimbo. Tapos inaway po kami ni Jimbo. Tapos yun po, tinula ko po siya, nauntog siya. Ayun po ang totoong nangyari. Kahit tanong niyo po kay Daniel. Bakit ngayon mo lang sinasabi yan? Ngayon mo lang na-invento? Ayun po ang totoo, Miss D. Hindi ko lang po kasi masabi sa office dahil po galit na galit po kayo. So, ano dapat natin gawin? Ano, P? Ipatawag si Daniel. Now, Daniel, it seems like you're the only witness to all of these incidents. Sabihin mo na kasi sa amin. Ano ba ang katotohanan? Daniel, sabi ni Baste, nandoon ka daw na maaksidente si Jimbo. Sabi niya, si Jimbo daw ang nagsimula lahat ng gulong ito. Ikaw lang ang makakapagsabi sa amin kung ano ang talagang totoong mga nangyari. Can you tell us the truth? Ang totoo po. Pinagtulungan ni Lucas at Baste si Jimbo. Wala pong kalaban-laban si Jimbo nun. Sinungaling ka? Ay mo! Daniel! Go! Stop it! Nasa harap na rin nag-aaway pa kayo! Bakit ba nangilim ka pa? Yan tuloy, nadamay ka. Nag-guilty ako. Actually, pinag-guilty ako ni Cindy. Ano ba namang klaseng kaibigan ako? Haya ako, ikaw lahat sumul ng sisi. Eh, paano yan? Tuloy ang hearing bukas. Pinapatawag pati parents mo. Pag nagkataon, parehat pa tayong OSY niya. Kawawa naman si Cindy. Noong una, ikaw ang nawawala. Tapos ngayon, tayong dalawa na.
Mag-usap na tayo. Wala tayong kailangan pag-usapan. Hindi porket... Basta, hindi ko iuurong ang reklamo ko sa inaanak mo. I'm a mother before a vice principal. A mother before anything else. Nasaktan ang anak ko, Rafi. Alam kong problem child si Jimbo, but he didn't deserve to be hurt like that. Paano si Lucas? Paano yung kinabukasan ng bata? I'm sorry. Pero hindi si Lucas ang anak ko. And in this case, ang welfare ni Jimbo ang concern ko at hindi kay Lucas. Sorry. Cindy, bakit? Sinungaling ka! Bakit hindi mo sinabi yung totoo, ha? Anong ini-expect mo? Best friend ko si Jimbo. Alam nga naman ilaglag ko siya. Pero siya naman yung nagkamali eh. Self-defense na yung ginawa nila. Hindi naman tama na ma-expel si Lucas siya kasi Sebastian ang dahil doon. Sige na, Daniel. Bukas iimbestigahan nila yung kaso nila, Lucas. Pumunta ka doon at sabihin mo yung totoo. Naawa din naman ako sa nilang dalawa eh. Pero si Jimbo, kaibigan ko siya. Please, gawin mo lang kami yung tama. Yun lang ang hihiling ko sa'yo. Sige na, Daniel. Please. Sorry. Daniel, balita ko nasabit kami sa kaso ni Lucas, ha? Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo nilaglag. Pero, totoo ba yung balita na pati si Sebastian may expel na rin? Hindi pa sigurado eh. Pero bukas papa-office sila ng magulang ni Baste. Ibig sabihin, hindi sila paniniwalaan. Kawawa naman. Hindi naglalaglagan ng mga lalaki. Kayo naman kasi nakailan pa kayo eh. Inako ko na yung kasalanan para walang gulo eh. Ikaw ba, paano yung scholarship mo? Hindi mawawala na. Baka lumipat na lang ako sa Quezon Public. Hindi ko alam paano sasabihin ka na natin na kailangan ako bukas. Dahil may expel na ako. Kasi sorry ah. Sorry talaga ako pinilit ka magsalita para kay Lucas. Okay lang naman. Tama ka naman. Ang mga kaibigan din naglaglagan. Lalo naman din nag-iwanan, di ba? Ayoko naman iwan sa si Lucas. So, gano'n na lang yun. Tatanggapin niyo na lang na may expel na kayo. Dapat lang naman na walang maniwala sa kanila, no? After na ginawa nila sa kuya ko, makakalusot sila. Never. Kaya kayo, make sure na walang magsasalita sa inyo. Kundi, hindi ko na kayo papansinin ever. Let's go, girls. Kaming dalawa lang ni Baste at si Daniel nakakaalam ng totoo. Alam naman natin na hindi amin si Daniel. Ang nakikita lang ng tao, nasa ospital si Jimbo, walang malay. At naghahanap sila ng masisi. Kami yun. Basta, gagawa ko ng paraan. Tingnan niyo na lang. Sige, saan pupunta? Basta, tingnan niyo na lang. Akong bahala. So, punta yun. Ted! Ted! Wala kasi akong kasamang pauwi eh. Pwede bang ihatid mo ako? Alam mo naman sa street namin, sobrang delikado. Sige na. Tara, may choice ako. Ay, Miss Val, Miss Val. Oh, Sir Pete. Jelly ang drama mo, ha? Aminin mo na kasi na may nararamdaman ka kay Sir Ted. Dali, sa atin lang, secret lang natin. Dali. Wala no, ayoko sa good boy. Good boy? At anong wala? Eh, bakit malungkot ka? Hindi ako malungkot, pagod lang. Pero, Sir Pete, since pinag-uusapan naman natin sila, alam mo ba ang kwento kung bakit sila nag-break? Si Papa Ted? Berna? Break? Alam ko. Ako to, no? So, bakit nga sila nag-break? Ay, ganito yun. Naku, dahil buti na tinanong mo. Dali talaga. Ay, last summer kasi, etong siya, Papa Ted, hiniwalayan ni Berna dahil nagkaroon siya ng mga soul-searching moments. Day, soul-searching talaga yung maitimunok na soul-searching. Tapos,
nagbabalik na ngayon tong si Miss Berna, kaya binabalikan na rin tong si Sir Ted, Day. So, sa tingin mo, magkakabalikan kaya sila? Hindi. Hindi sila pwede magkabalikan. Matatalo ako sa pusta. Pusta? Pusta. Ako ang kakampihan mo, si Ida kay Berna. Nako, alam mo, ibigay mo na lang yung pera mo kay Ida kasi wala naman akong balak kay Ted, no? Hoy! Joserang rabbit. Hindi ko naman maintindihan, Marcel. Bakit tinutupi mo pa? Iyo ko nahihirapan ka. Yan, diba? Uy, tama-tama dating mo. Tapos na yung sinigang ng nanay mo. Sarap. Kaon na ta. Pag-ilis na dudong, ha? Parang pagod na pagod ka. Eh, syempre naman, napapagod yan. Masipag mag-aral eh. Magiging scholar ba kung hindi masipag? Buta na lang, nagmana sa akin mag-gitara. Music scholar. Hindi mo kailangan masyado mag-aral, basta ayusin mo yung pagtugtog mo. Pero, hindi ibig sabihin nun, huwag kang mag-aral. Pag-aral kang mabuti, ha? Galingan mo yung pag-aaral mo. Alam mo, Nak, ang gusto ko talaga, makapag-college ka. Tapos, maging engineer ka. Yung stepping stone mo lang sa pagpasok sa magandang eskwelahan, yung music mo, yung pagtugtog ba. Pero maganda kung magiging engineer ka talaga, kay malaki ang kita doon eh. May kita talaga ka. Hindi ko sinasabi na sa music na yan, walang kita. Pero, tingnan mo kami ng tatay ni mo. Ang desisyon na mo, mag-music, nandito lang di ba? Gusto na ako matupad ang pangarap ni mo, Nak, ha? Kaya huwag kang makikinig sa tatay mo. Kahit ano gusto mo. Gusto mong magmusikero, gusto mong mag-inhenyero, gusto mong mag-doktor, gusto mong maging abogado, kahit ano. Basta, gusto ko lang malaman mo, nakasuporta kami ng nanay mo. Basta, may problema ka ba? Nga naman ka, Dong. Ha? Huwag mo ka mo sagot na mo. Ba't hindi ka sumasagot? Hey. Sorry po talaga. Sorry po. Buksan mo nga, buksan mo nga. Mag-iingat ka, ha? Pagkatapos ng shift mo sa call center, umuwi ka na agad. Bye-bye. Ma. Iho, kumusta ang araw mo, ha? Oh, nasaan ang happy smile ng anak ko? Sorry, Ma. Pagod lang po ako. Iho, baka may nakakalimutan ka. Bahala ka kung ayaw mo mag-share, ha? Pero pag gusto mo ng kausap, alam mong nandito lang ako, That's my boy. Daniel. Nak. Basti, anong nangyari? Nga nung ma-expel man ka doon? Sakot lang ako sa away, Nay. Na-aksidente po. Dahil doon, sisipain ka nila agad.
anak po ng vice principal na aksidente. Hanggang ngayon po, hindi po nagigising. Bukas, nakausap po na yung papa mo. Nagalit po ba siya? Ay, malamang. Ano po plano niya? Kung hindi raw matatapos tong kaso mo dito at hindi maaayos, baka ibalikan na niya sa States. Para ipasok sa military school? Siguro. Liligid, dito tayo sa labas at mainit sa loob. Hindi ako makahinga. Okay lang. Dagan pa man eskwelahan, nak. Marami pang eskwelahan. Magiging engineer ka. Miski, dili ka scholar. May kagapang natin yan. Maaring hindi sa kasing laking eskwelahan tulad ng St. Clair. Pero makakapag-aral ka ulit. Yun lang ang importante. Masasya na po. Sorry po sa nagawa ko. Sinira po yung pangarap ko para sa'yo. Sorry po na. Baby. Okay lang. Alam namin ang tatay ni mo nga aksidente yung nangyari na. Alam namin buutan ka. Mabait naman kang bata eh. Alam mo naman pala yung plano niya eh. Ang tagal niya pong tinatakot na ipasok sa military school eh. Pero hindi ako titino. Bakit ba hindi ka magtinong bata ka? Wala ka nang ginawa kundi maghanap ng gulo eh. Bakit ba ako na lagi? Ba't di natin si Papa kung kailan siya naging matinong ama sa akin? Sorry, Lucas. Alam kong matindi pinagdaanan mo. At alam ko rin galit na galit ka sa Papa mo. Pero alam mo, kung makakagaan ito ng loob sa'yo, sasabihin ko na sa'yo yung totoo. Mahal na mahal ka ng Papa mo. Hindi lang niya alam kung paano niya ipapakita ito sa'yo. Siguro ngayon. Ngayon na ma-expel na ako. Lalo niya ay kinakaya naging anak niya ako. Ano malungkot? Maayos din natin yan. Solve din yung problema mo. Ha? Tama na. Alam naman natin hindi na, di ba, Ninong? Hindi na maayos to. Maayos natin yan. Lahat ng problema may katapat na solusyon. Ano mo yan? Cindy, ano ginagawa mo dito? O Cindy, magpapagupit ka pa? Asan ang Auntie Val mo? Ba't di mo kasama? Magkakilala kayo? Anak, oo naman. Dito nagpapagupit si Cindy matagal na. Hindi po gupit ang pinunta ko dito. Si Daniel. Di ba sinabi ko na sa'yo sagot ko? Anong sagot? Ha? Son, what's happening? Mamakapa ako sa'yo. Alam mo naman kung ano yung totoo, di ba? Alam mo kung ano yung tama. Sabihin mo na, please. Please, please, please. Hindi ko matatrader si Jimbo. Sorry. Darling, are you okay? Ma, si Cindy. Umuwi na. Pinahatid ko na. Anak, kwinento niya sa akin lahat ng nangyari.
Daniel, alam kong alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Pero si Jimbo po yun eh. Anak, ganito na lang ang isipin mo, ha? Hawak mo ngayon sa kamay mo ang kinabukasan ng dalawang bata. Alam kong kapalit nun, masasaktan ka. Ayoko na pong masaktan ulit. Lalo na si Jimbo. Anak, kasi parte ng buhay ng tao yung nasasaktan, di ba? Doon lang naman tayo natututo eh. Ako nga, ilang beses na akong nadapa, pero natuto ako bumangon at natuto ako manindigan sa kung ano ang tama. Anak, kasi di ba pinalaki kita ng may takot sa Diyos? Pagmamalasakit sa kapwa at pagmamahal din sa sarili. Ganyan kita pinalaki, anak, hindi ba? Mama, magkaiba tayo. Hindi ako katulad mo. Anak, may tiwala ako sa'yo. Alam ko na gagawin mo kung ano ang tama. Ma! Nakikiusap po ako sa inyo, ma'am. Baka pwede niyo akong bigyan pa rin sa pang pagkakataon si Basti. Mabait na bata ho itong anak ko. Kung may nagawa man ho siyang kasalanan, dala na rin ho siguro yun ng kabataan niya. Parang awa niya na, huwag niyo naman sana siyang i-kick out. I'm sorry ho talaga, Mr. Luna. Ang kaso nito si Lucas at ni Baste ay malala. Dapat nga ho silang gawing halimbawa sa mga estudyante rito. Hindi ho ito yung basta bully-bully lang. At hindi rin simpleng away lalaki ho ito. Ayon nga doon sa witness, talagang pinagplanuhan nila ito. Kaya, Mr. Luna, wala ho talagang kapatawaran to. Sorry ho, Mr. and Mrs. Luna. Sir Rafi. Sandali lang po. Lahat gagawin ko para mapatawad mo. Gusto ko pang makilala yung tunay kong ina. Kawawa naman si Cindy. Hindi ako pa naman siya nakikita ng gano'n. Eh, ano bang magagawa mo para mapasaya si Cindy? Yayayain ko siya mag-joyride. Yung ba doy? Bakit ikaw? Yayayain ko siya sa taas ng bundok. Titingin kami sa mga stars. Tsaka paano, makakalimutan niya yung problema niya. Hindi okay sa akin yung gagawin mo. Nagka-crush ka na ba sa taong hindi ka pwedeng magkagusto? Kasi pag nalaman niya may gusto ka sa kanya, baka magkagulo. Binabasa mo diary ko, no? May gusto ka kay Cindy, no? Oo, may gusto ko kay Cindy. Hindi ko lang masabi kasi. Kung gusto mong makapandigaw ng maayos, ang unang-unang mong gagawin, harana. Ang baduy! Kung di mo kayang harap-harapan, ba't di mo daanin sa letter? Basta Ano yan?